Welcome to Donmar TV News Channel. Umaapela ng pangunawa ang Malacanang sa mga overseas Filipino workers na umuwi sa Pilipinas at natitingga o kaya ay natagalan sa quarantine facilities dahil pa rin sa paglobo ng bilang ng COVID-19 dahil pa rin sa Omicron variant. Sinabi ni Secretary Carlo Nograles, ang acting presidential spokesman, na naunawaan at ramdam nila yung pinagdaraanan ng ating mga OFWs na matapos ang pagdating sa Pilipinas ay inaabot pa ng minsan ay hanggang 14 days sa loob ng quarantine facilities o mga quarantine hotels. Ayon kay Secretary Nograles na sana ay intindihin ng ating mga kabayang mga OFWs ang sitwasyon sa Pilipinas para lalong control ang pagkalat pa ng COVID-19, lalo na itong Omicron variant. Kaya kasi pagka nag-positibo ang isang OFW ay kinakailangan niyang tapusin ang kanyang facility-based quarantine hanggang sa mag-negatibo para paglabas niya ay talagang malinis na at wala ng virus sa kanyang katawan at hindi na makapanghawa. Kaya ito, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Secretary Carlo Nograles. Tayong choice kung positive. Kung positive, we have protocols. Siyempre, we have to manage, no? At depende nga po yan sa protocols on how to manage yung sa positive. Meron po tayong sina-check, of course, natin. Hindi natin i-release until may assessment na po na negative na siya or cleared na siya, no? For release. Siyempre, naunawaan siguro na ating mga kababayan na habang naka-positive pa sa RT-PCR, hindi naman po talaga natin pwedeng i-release yung mga yan. Now, we've also updated the protocols for the green list countries. Kung galing pong green list at fully vaccinated, 48 hours na lang po. Negative RT-PCR 48 hours prior to boarding, prior to departure. And then no longer yung mandatory facility-based quarantine for fully vaccinated mula sa green list, no? And we've also updated the protocols also for the yellow and red list. So ginagawa natin ito para rin po responsibly ma-manage din po natin ang ating mga quarantine facilities. Mr. President, isa pong critical question po dito. Kami po ni Kong Dante, and of course Kong Lucy rin, pag nag-uusap, yung problema ng kuryente, they always mention yung ginawa ni President Ferdinand Marcos, yung Bataan Nuclear Power Plant, to bring down the cost of power. Yan po, matanong ko namin sa inyo, Mr. President, ano pong direksyon natin dyan? Alam ko, matandang technology na yun, but I think what the Filipinos want, yung lalo na yung mga negosyante, at yung mga gusto mag-invest sa Pilipinas, talagang pababain na natin dahil nga ho sa Japan, ang dami naman nuclear power plants, sa China, sa South Korea. Bakit ho dito parang huling-huli ho tayo? Well, hindi kasi natuloy yung BNPP, yung Bataan Nuclear Power Plant. Nung mag-o-online na yan, 1986 eh. Pero naging political issue, kaya't hindi natuloy. It was supposed to be, I think, 650 megawatts, which was going to be, kung yun ang eksakto na kulang nung 86, kaya nakaka-brown out noon dahil inaasahan natin na magkakaroon ng kuryente from the BNPP. We have to look at all possible sources of energy. Ang nangyari dito recently, dahil nga merong resolution, hindi naman nagkasundo ang mga iba't ibang bansa na itigil ang coal. Na wag na tayong gagamit ng coal. So tinigil nila yung coal. Ang nangyari, walang kapalit. Walang kapalit na renewable. So nagtaasan ang presyo ng gas, nagtaasan ang presyo ng lahat ng mga energy sources natin. So we have to, kailangan natin, kung talagang gusto natin ang gagamitin natin is the natural sources of energy na hindi na tayo magagamit ng coal, hindi na tayo gagamit ng fossil fuels. Kailangan meron tayong kapalit. And the renewables are available. Now,
although kami doon sa Ilocos Norte, numpisa namin yung wind farm, and it's been very successful. Ang wind farm, namimili ng lugar yan eh. Hindi lang pwede basta kahit saan. Ngunit ang solar, na yung cost ng solar at saka yung efficiency ng pag-convert ng araw sa kuryente, tumataas na, maganda na. At ang maganda sa Pilipinas, kahit saan pwede mo ilagay yung solar. Kahit saan, viable yan. Kahit saan pwedeng gamitin. So, these are the technologies that are available. Madami pa din. There are now, yung Tesla, gumagawa ng mga baterya. So, pwede nating dalhin yan sa mga isla na hindi pa tayo nakapaglagay ng submarine cable. All of these technologies have to be looked into. But then we have to go back to the system of energy supply in the Philippines. Ito'y nakahati sa tatlo, sa production, sa transmission, at saka sa distribution. Ang production naman ng Pilipinas, dahil archipelago tayo, magiging mas mahal ng konti yan. It will not be the same as some other countries dahil nga nakakalat tayo, 7,000 islands tayo. So we will have to be able to find kung sana local sources of energy. Kailangan natin na redevelop yung ating hydroelectric, yung ating pati yung geothermal. Marami pa tayong potential para dyan. And I think that that's something that we will look into. Again, balik na naman tayo sa PPP dahil hindi naman kayo mag-invest na tayo lang. And then the technologies are very, very sophisticated. Kailangan talaga natin ng tulong ng mga expert na galing kung saan-saan. So but then we have to look at our system, the power generation. Maybe there will be a way to bring it down in terms of cost. But the problem is transmission. Ano lang naman yan? Transmission is just yung high tension wire, high tension na delivery system ng ano. So simple lang yan, para ka nang nagpapatakbo lang ng highway, ng tollway. It's the same general idea. Yung distribution, doon tayo nagkakaproblema, doon sa mga electrical cooperatives na bawat probinsya. At doon nagkakaroon ng malaking inefficiencies. Like yung nabanggit ko, yung geothermal. Halimbawa, geothermal sa Leyte yan eh. Pero nandun yan, but Leyte still has one of the highest, if not the highest cost of power. So paano nangyayari yun? Nandyan sa tabi lang nila yung geothermal, pero ang taas-taas ng binabayad nila. And this has been a constant sticking point with all our investors, not only foreign investors, even the local investors. Pag tinatanong mo yung mga negosyante na gusto magtayo ng planta, gusto maglagay ng manufacturing, yun ang rinireklamo nila. Sinasabi na ang taas masyado ng kuryente, hindi kami makapag-compete sa ibang lugar. And as I said, we are a global economy now. They have to be able to compete. Marami tayong mga agreements sa WTO na kailangan bukas ang ating mga merkado. So again, we have to be competitive. Now, the electrical cooperatives is a very, very difficult subject because nangyari yan over 35 years eh. Yung electrical cooperatives yan, ang original na concept dyan is that member cooperative, ang board member na wala yung chairman, ito yung kapalit, basta ito yung tao natin. So, yun ang mga consumers, members ng cooperative. Sila ang nagpapatakbo ng kanilang sariling kooperatiba. Pero mula noong 1986, that was also as part of the rural electrification program na ginawa nung panahon na yun. That's why natayo yung mga electrical cooperatives na yan. Now, what happened after 86 is nag-iba.
And it became almost a political yung mga namumuno ng electrical cooperative, parang halos political appointee na lang. At sinasabi ng mayor, ng governor, ito na yung pag nawala. Inefficiencies na pinapasa ngayon sa consumer. And those are the things that we have. One of the suggestions at saka inumpisa na ngayon is to corporatize. Ibig sabihin, we privatize them and we make them run them as small corporations. That's also possible. But the government loses its monitoring and regulation control over that. So we have to outsource that. Now, that will mean that because you're corporate, there's already a profit motive. Whereas if government runs it, there should not be a profit motive. So that will make it a little cheaper if government is still the one that is monitoring, regulating. Lahat. Ang linis-linis para hindi pa nagagalaw. Nagbabayad pa tayo dyan. Kaya nakakapanghinayaan eh. So let's look at it again. And meron tayong meron yung BNPP, meron yung tinatawag na mga sister plant na kasi Westinghouse ang gumawa dito sa Pilipinas. Meron silang ginawa sa Korea na ganun din. Na halos pareho yung design. Lahat naman yan custom-made. Pero yung mga basic technology, all of this. Even nuclear now, we have to look at it properly, not as a political issue, not naging political football yan noong 1986. At ngayon, kung nakakapanghinayang nga, kung puntahan mo yung Bataan Nuclear Power Plant, bagong-bago na gagamitin sa BNPP, ginawa nila sa Korea. At napakaganda ang kanilang naging experience. Ironically nga, ang tawag dun sa mga electrical plant is CORE. CORE 1, CORE 2, CORE 3, Korean Electric. Meron na silang CORE 5. Dahil napakagandang naging experience sila, 5 na ang ginawa nila. I think nag-iisip sila, nagpaplano sila gumawa ng pang-6. So, and we haven't heard any problems from the ang dami natin magagaling na engineer, ang dami natin magagaling na tao na kayang-kaya nila basta magandang training nila. So, essentially, what I'm saying is we need all of these. We need again a overall plan. How much do we want so that we do our part naman against global warming and climate change? What is the mix from the nuclear power plants in Korea? So I think we can look at it again, but look at it. Let's follow the science. Let's not make it political. And France now is continuing to increase its dependence on nuclear power plants. The United States is continuing to build more nuclear power plants. Many other countries are continuing to build nuclear power plants. The technology is getting better and better. And I cannot believe naman na hindi natin kayang magpatakbo ng nuclear power plant. Ano yung percentage na gusto nating abutin na renewables? Ano naman yung mga traditional? We have to still have the traditional simply because there is something called the base load na kahit na walang hangin, kahit na walang araw, ay kailangan pa rin ng Korean diesel. Of course, sa inyo ho, may wind power na kayong itinayo sa Ilocos, kaya tama ho yung agree po ako sa binanggit nyo na pagmimix nito. Pero yun lang nga ho, with the nuclear power